Good day! Welcome back sa ating YouTube channel, Musika World Music. So guys, itong video ito, hindi ako mag-unboxing or maggagawa ng reaction. Ito ay apila and pakiusap or pananawagan, ano ba ang tamang term? Kasi tungkol ito sa ating sinusuportahang SB19 Kistel. Kasi nanood ako kahapon guys ng isang show sa television. Hindi ko nababanggitin ang programa. Parang may bago silang segment na parang impersonator. Parang ganon. And iba-iba yung nag-impersonate. And nagkataon kahapon, si Estelle yung ginaya. May gumaya kay Estelle. And anyway, okay lang naman siguro, okay lang naman yun. And pero after ng show, doon na nagkaroon ng kanya-kanyang bato na naman ng pangbubuli ang ginawa kay Estelle. Di ba unang-una nakakasad, pangalawa nakakairita. Kasi okay lang sana kung ikaw na nang bash kay Estelle ay ibang lahi. Pero alam mo, nakababayan mo at alam mo din na nagpupursige yung tao na, di ba? Ang ganda na ng karir ni Estelle ngayon. Talagang isasakto nyo pa talaga sa launching ng kanyang album. Yun. Ewan ko lang kung sinadya yun ng programa. Kasi di ba, kala-launch lang ng album ni Estelle, yung Room. And instead makatulong, di ba? Matulungan pataas o maiangat, di ba? Sobrang nakakasad. Kasi syempre, una-una sa lahat, isa din po ako sa mga 18. And ganun talaga ako mag-support. Kahit may nararamdaman ako, busy ako. Pag may mga ganyan kasi talaga, kailangan mo hindi manahimik. Kumbaga, kahit pa paano may dapat gawin ka pa rin para sa sinusuportahan mo o iniidolo mo. Yun. Sobra lang ako na kasi hindi talaga nila tinatantanan si Estelle about, di ba? Kung may mga pagbabago man sa isang artist, ito sa pangkalahatan na alam nyo ikinaganda o may positive result sa isang artist, sa isang tao. And lalo sa ginagalawan ni Estelle na larangan, di ba, sa showbiz or di ba, kailangan talaga yun, yung improvement, hindi lang sa sa panlabas, pati yung kalooban. Kasi saan ka naman nakakita ng isang artist na balahura or bastos or wala man, very rare siguro. So kung may pagbabago man kay Estelle, kailangan niya yun. Kailangan niya yun sa karir niya. So, I hope wag niyong lalagyan ng meaning or hindi yung gamitin as pangbubuli, pang-iinsulto, lahat na lang siguro. Halos lahat na lang talaga ginawa talaga nila para talaga ma-distract si Estelle or ihiya. Diba? I-embarrass. So, nakakasad lang. Diba? Ang iniisip ko lang kasi, talagang sinadya ba yun? Kasi sakto talaga sa paglabas niya ng EP, di ba? Kagigas lang nila sa Boy Abunda, di ba? Natakil yung about actually si Ken yung nag-open about dyan sa isyong yan. And bumawi naman si Boy Abunda na sabi ay, hindi ka pangit, Ken, gwapo ka. So kasi dapat ganun tayo mga Pilipino, lalo na yung kung alam naman natin nakakapagbigay ng karangalan sa ating bansa, nakikilala tayo dahil sa kanya, sa kanila, di ba? Suportahan natin. Huwag nating, di ba, gawing katatawanan o mapag-tripan or ihiya sa social media. Wow. Di ba? Talented yung tao. Ako nga,
marunong ako kumanta pero hindi ko kayang tapatan yung talent ni Stel. Kakaiba. Mismong national artist pa ang nag-praise sa kanya na kasi kahit yung national artist na si Mr. Ryan Cayabyab hindi kinaya yung talent ni Stel. Diba? Respect. Yung mataas na tao na nga sa music industry, nire-respeto si Stel bilang artist. Diba? Tayo pa kaya na wala man lang naiambag sa ating bansa para makilala tayo. So yun talaga ang bag natin, manira at mangbuwisit o manghila pababa. Wag naman sana. Yan na, pakiusap ko lang naman, and hindi lang siguro sa mga fans ng SB19 o kay Stel, sa lahat ng mga artist natin, especially dito sa Pilipinas, irespeto naman natin kasi, di ba, lalo kung yung tao, yung artist ay karespe-respeto, di ba, wala namang ginagawa na masama or gumagawa ng anomalya or nagkakalat na maikakasama ng ating bansa. Wala namang ganun si Stel, di ba? Actually iniidolo siya ng mga kabataan, so wag nang ganun. Ipagpasalamat na lang natin yung mayroon silang nagagawang maganda at nagagamit pa natin yung mga ginagawa nilang mga kanta na pang-inspired, especially sa kabataan. So ginagalingan nila yung pag-aaral nila kasi alam nila someday pwede maging ganun din yung kapalaran nila sa iniidolo nila or higit pa. So yun lang. Ito ay konting pakiusap lang, and itigil na yung pambabash talaga. Kaya parati sinasabi ko sa aking mga reaction videos, lahat ng ginagawa ko dito sa YouTube, sa last part ng video ko parati ko sinasabi yung always be kind. So yun guys, so be kind. Okay guys, thank you guys for watching, and pwede natin gawin, baka gumawa ako ng reaction video mamaya. Yun lang, medyo na nasaktan lang ako doon sa panghihian nila kay Stel. Ginawa nilang katatawanan. Naman kung may mga iba yung itsura ni Stel nung panahon o kumpara ngayon. Natural ang tao, may evolution, nag-iiba talaga. Iba yung itsura mo nung bata ka, iba nung naging teenager ka, nung tumanda ka, lalo nung super tanda ka na iba, nag-iiba. Depende na lang sa'yo yan kung paano mo i-enhance. Ganun yan. Hindi pwedeng parati kang bata. So abnormal ka. Ka dyan? Ang tawag dito? Vampira ka para hindi ka walang pagbabago sa itsura mo kahit umidad ka ng 80 years old. Diba? Ang looks mo ay parang 20 years old pa rin. Diba? Common sense na lang. At kailangan niya ng mga kagaya ni Stel na i-improve yung panlabas na kaanyuan para yan sa atin din. Sabi ko kanina, hindi lang ng panlabas ang ini-enhance, pati yung ugali, personality, lahat. Mahilig kasi karamihan ng mga Pilipino, mahilig sa mga puro ganda lang ng looks. Pag medyo iba na yung dating ng tao, pagtatawanan ka na, iihiya ka na, di ba? Yan, discrimination talaga. Grabe. Hashtag discrimination, grabe. Kahit ako, naranasan ko yung dati. Ayaw ko na-explain yung mga experience ko before. Yun lang. I-try nyo magbago yung mga gumagawa ng ganyan, mahilig mang-bash. Try nyo kahit papano. Pilitin yung sarili nyong baguhin talaga yung mga ganyang kinasanayan nyo ngayon, kasi mali talaga yan. Masama. Kahit yung parents nyo mabalitaan na ganyan pinagagawa nyo sa social media, hindi ba proud sa inyo? Or yung friends nyo, relatives nyo, baka ikahiya kayo. Kaya habang maaga pa, baguhin nyo na yan. Kung ayaw nyo sa SB19 o ayaw nyo kay Stel, wag na lang kayong gumawa ng kung ano-ano pa.
makinig na lang kayo sa iba or iba na lang iduluhin nyo. Kasi may mga fans na nasasaktan din. Kagaya ko, affected ako kasi syempre sinusuportahan ko sila. Oh. Hindi man ako all the time parating naggagawa ng mga content sa SB19, pero sa sarili ko, ako mismo to, gusto ko sila as artist. Nagagalingan talaga ako sa kanila. At medyo matagal-tagal na din. Bukod sa mga dati ko pa mga paboritong artist, kasi ako guys, buong buhay ko guys nasa music na ako, so may mga dati na ako mga favorite artist. Pero yun yung sinasabi ko, yung mga bago ko ngayon ng mga nagustuhan, isa na dyan ng SB19, talaga nakaka-proud. And wala sa akin nag-introduce sa SB19, ako mismo naka-discover sa kanila. Si Mariah, may isang tao na nag-introduce yan sa akin, yung friend ko. Pero ang SB19, ako mismo naka-discover sa kanila. Sa mga past vlog ko, malalaman nyo kung paano ko nakilala ang SB19. Watch nyo na lang dito sa ating YouTube channel. Gustong gusto ko yung talent nila, grabe, out of this world. Disiplina, lahat. Yung mababang loob, yung workaholic sa trabaho, halos wala na mga pahinga, di ba? Ganon, yung passion nila sa music, kumbaga, love nila yung ginagawa nila, kaya, di ba, obviously, successful sila. Ang problema lang talaga yung mga taong naninira sa kanila. Yan, instead na tulungan pataas, hihilahin pababa. So guys, medyo napahaba ko na itong ating gusto ko lang talaga itong gawin itong video ito. Purpose ko nito is para mag-apila na tigil-tigilan na talaga ang pambabash. Wala talagang idudulot na kagandahan yan. Yun lang. And respect each other. Irespeto guys ang bawat isa. Yun lang.